Good afternoon. Well, start na ng vacation namin from school. So, mga 1 week ako nasa bahay lang. Yeah, I need to do that. Hindi pa ako nakakapag-lunch kasi ewan ko, naguguluhan ako kung ano bang gusto kong kainin. Nagugutom ako pero hindi ko alam kung ano yung gusto kong kainin. So, ano bang pwede mo kainin? Meron akong hotdog dyan na binili. Halal na hotdog, halal. Meron din akong tirang ginisang gulay. I wouldn't call it pakbet kasi hindi siya pakbet. Ang alam ko kasi, yung pakbet merong merong bagoong, 'di ba? Yung akin wala, ginasang gulay lang siya. Although meron siyang kalabasa, okra, sitaw. What else? I think yun lang. And then pork. Medyo maulan ngayon. Kagabi, I think nag-thunderstorm ng konti. Pero hindi ko naman naramdam. Hindi namin naramdam na nag-thunderstorm. Pero ayun nga. Pero kahapon ng umaga hanggang magtanghali, sobrang init. I think 28 degrees or 27. I don't know. Nga pala, naka-makeup ako today. Wala lang, feel ko lang. Kasi nag-picture-picture ako. So, hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung makeup ko. Ang cute, diba? Pero yung eyeliner ko, medyo natanggal. Kasi, paulit-ulit ko kayang ginawa yan. Tapos, itong eyeliner na ginamit ko is medyo paubos na. Pero hindi naman kasi halata pag malayo. So, okay lang. Pero pag malapit, makikita mo na palpak siya. Makikita mo naman yung yung eyeshadow ko. Ang cute, diba? Wala lang. Ano ba, lang ba ako, magmimiguring na lang ba ako, kakainin ko yung tira, mag-iitlog na maalat, o mag-nyot dog. Yun ang hindi ko alam eh. Hindi ko alam, parang tinatamad ako kumain. Ba't kasi kailangan pa kumain? But I know that I have to eat. Kasi kapag hindi ako kumain, lalo lang ako magkikrave, parang after a few days. Hoy! Ikaw talaga! Sorry tong pusa ako sa napakakulit eh. Oh, nilalagyan niya yung laruan niya sa ilalim. Ninis na ako talaga. Hindi ko nakukunin. Bahala siya dyan. Yan. Nilagay-lagay sa ilalim. Tapos hahanapin. Parang tangang puta. Ewan ko ba? Alam mo, mahal na mahal ko tong anak ko. Pero napakatanga. Yun na, hindi ko alam. Bakit tanga-tanga? Minsan talaga nai-stress ako eh. Nai-stress ako dito sa pusang to. Kasi, tanong mo, yung mga laruan niya, alam mo kung ilang daga ang nandito sa ilalim. Daga yung laruan niya kasi maliit na daga. Paborito niya yan. Binibilan siya ng tatay niya. Tapos ginagawa niya, edi lalaruin niya. Tapos ilalagay niya doon sa ilalim. Ano katangahan yan? Ewan ko ba? So, nag-decide na lang akong mag-boil ng egg. Tapos, ayan, mag-i-indomie na lang ako with boiled eggs. And baka magkanin din ako. May kanin naman ako eh. Pero, let's see. Ito nga pala yung iniwan sa akin ng jowa ko. Alam niyo ba kung ano to? Hindi to tequila shot ha. Hindi to alcohol. Who's drunk? Cough syrup. Kasi inuubo kami. Pero ako hindi na masyado akong inuubo. Siya na lang talaga yung matindi yung ubo. Ewan ko ba kung bakit. Siya tong unang medyo gumaling kesa sa akin. Kasi last week, nagkaroon talaga ako ng matinding sakit, ng trangkaso ba. Tapos siya yung naunang magkaroon. So, hinawakan niya ako. And then, habang may sakit ako, parang nakikita ko unti-unti na siyang magaling. Kasi, nagbalik na nga siya sa work niya eh. So, it means, kaya niya nang mag-work. And then, nung this week, itong week na to, bumalik na naman yung ubo niya. Kahul siya ng kahul. Parang may aso kami dito. Tapos ayan, medyo inuubo pa kasi ako, pero hindi na ganun kalala. And then, dinala niya yung isang buong bote nung cough syrup, yung Bisolvon. Tapos, iniwanan niya ako ng shot glass. Eto daw, inumin ko daw. Kung bet ko. Talaga nilagyan niya parang kala mo, iinom no? Ano kami, inuman ba to? Parang sira ulo eh.
So bukas, dadalawin ko yung ate ko sa Enschede. Siya yung nag-invite sa akin kasi gusto niya magluto ako. So yun lang. Feeling ko hindi niya talaga ako gusto makita eh. Gusto niya lang niyang matikman yung pagkain ko na naman. Kasi hindi naman hindi magluto yun. Tapos magluluto ako ng kaldereta sa bahay niya. Yun yung gusto nilang kainin ng asawa niya. Ewan ko ba, shinare ko na nga yung recipe, hindi pa magawa. Napakatanga talaga. Pero hopefully, makapag-video ako. Kasi alam mo, shy type ako in public. Hindi talaga ako makapag-ganito. Alam mo yung makapag-ganito. Kasi parang mo tanga, di ba? Kung naglalakad ako sa labas ng pag-ganito, tapos yung mga taong, ewan ko, dumadaan, yung mga tao dito, they respect their privacy. Ayaw nilang masagap sa camera, ganun. Kahit hindi naman sila yung kinukunan mo. Pero, you know, I understand that. Kasi maski ako, parang, siguro kapag nasasama ako sa video. Pero, ako naman kasi wala naman akong pake. Sige, kung may nag-vlog dyan or whatever, sige, go lang. Wala akong pake. Pero, ewan ko, pero para sa akin, pag ako yung gumagawa, feeling ko talaga nahihiya ako eh. So, pero let's see. Siguro gagawa na ako ng mga montage, ganun-ganun. Pero hindi na ako magaganito kasi, wala lang. Pero pag nandun ako sa bahay nila, saka lang ako magaganito. Talaga magwawalwal tayo doon. Bulwal. Hindi tayo magiinom, kain lang tayo. Kasi yung ate ko medyo matanda na yun. Hindi lang siya mukhang matanda, pero magko-40 na yun. Diyos ko, Lord. So, hindi na nagwawalwal yun, I think. Hindi naman niya siguro mapapanood tong video ko kasi wala, kung hindi lang kayo nakakapanood nito, kung napanood mo to, tapos mo kilala, hello, I'm na Joao, introduction. So, yun lang. Naantay ko lang kasi tong itlog na maluto, tapos papakita ko sa inyo kung paano ko gawin tong migoreng. Although, self-explanatory naman, madali lang naman gawin, para siyang pancit canton lang. And I think in the Philippines, meron ding migoreng. Kasi, you know, it's popular. Meron akong pancit canton dati, dalawa, pancit canton kalamansi. Wait, nandito pa ata. Ito siya. Grabe, no, sobrang liit niya. Sobrang liit na ng pancit canton. Ito ba yung ano nila, old, hindi, alam ko kasi nakita ko sa Pilipinas, yung mga nagpo-post, iba na yung packaging. Ito ata yung luma pang packaging eh. Ano ba to? Tingnan natin yung expiration. Baka mamaya expired na pala to ha. Saan na? Hindi ko makita, bes. Ayan. Okay, so expiration niya is sa December pa. December 2024. So, pwede pa. Yung una kong kinain kasi, yung kalamansi lang. Tapos, grabe, bes. Sobrang liit. Parang 3 subo ko lang ata. Ano yun? Compared dito, medyo mas malaki to. Medyo same sila ng package, ng size ng packaging. Pero, in reality, kapag nakita mo yung loob nito, madami siya. Mas madami siya kaysa dito sa pancit canton na, grabe, no? Talagang tipid na tipid. Alam mo, favorite ko tong pancit canton dati. Nasa Pilipinas pa ako eh. Pero yun nga, nung alam ko na nandun pa din ako, maliit pa din yung pancit canton noon. As in, kailangan dalawa. Pero ito yung, oh my God. Nabubobo na ako magsalita. Anyway, the thing is, kapag dito sa pancit canton, kapag dalawa yung niluto mo, sobra. Pag isa lang, kulang. Luto na ang nyotlog. Dapat pala, inano ko siya, tawag dito, yung ice bath, ganun. Pero, yan mo nandito na eh. Kalimutan eh. Ayan, ito yun. Ibabad na lang natin sa medyo malamig na, na tubig. Tapos, ang gagawin ko dito is, magpapakulo ko ng tubig. Hindi ko na siya lulutuin sa stove. So, hintayin na lang natin siyang kumulo. Alam niyo ba, miss na miss ko na yung mga Filipino food. Yung, dinuguan, yung bopis, ano pa ba yung mga, yung mga masasarap. Yun nga yung mga street food, yung mga chicken skin, chicken neck, ano pa ba, yung mga isaw, barbecue, dugo. Wala kasi dito, although I think, possible naman, kasi hindi ako marunong gumawa. Kasi merong Filipino restaurant dito na sa Den Haag, sa The Hague. Ayun, doon kami madalas pupunta. Pero alam ko, may mga other Filipino restaurants pa sa Amsterdam. So,
I think I need to check that out kasi no, namimiss ko na yung mga pagkain. Yun lang talaga ang pinaka namimiss ko sa Pilipinas. At saka syempre yung nanay ko. Syempre yung tatay ko din, kaso yun nga, he passed away I think last 2 years ago. So, ayun, gusto ko rin siyang bisitahin dun saan niya, sa himlayan niya. I love you pa. Pero nga, hopefully, after 2 years, makabalik ako, makapag-ipon ako ng pamasahe, papuntang Pilipinas. Pagkalapag ko pa lang sa Pilipinas, direkta na ako ng Jollibee kasi tigang na ako sa Jollibee. Diyos ko. Alam ko may Jollibee dito sa UK, sa Spain, sa Italy, pero iba pa rin yung nasa Pilipinas talaga. Pero yun nga, sabi sa ako ng mga tao sa yung mga nakakausap ko, yung mga nasa Pilipinas, ang liit na daw ng manok, hindi na daw makatarungan yung kaliitan. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ba't lahat lumiliit? Iba yung joke. Ayun nga, pero wala akong pakisige go. Gusto ko lang ng burger steak, 2-piece burger steak, tapos isang plato ng Jolly Spaghetti, tapos 1-piece Chicken Joy. Hindi, make it 2-piece na pala. 2-piece Chicken Joy, please. Pero water lang, kasi hindi na ako masyado nagkukook. I don't find it delicious anymore. Tsaka, ano pa ba? Ang sarap kasi ng fast food sa Pilipinas. Ano yung KFC? Yung KFC dito, putang na walang kanin. Walang kanin base. Wala ding mashed potato. Alam mo, yung na-enjoy ko na dito is yung mais nila. Yung corn at saka yun nga, yung chicken. Kasi may liga ako sa mais. Pero, wala. Siyempre, walang kanin. Wala ding mashed potato. Wala ding gravy. Ano bang klaseng to? Ano bang klaseng lugar to? So, kasi, ang sauce lang nila, ang dipping sauce nila sa KFC dito is yung garlic sauce or mayonnaise, ketchup. Yun lang yung mapagpipilian mo. And then, may bayad pa yun. Hindi siya libre. Unlike sa KFC sa Philippines, talagang wantusawa ka sa sa gravy nila, 'di ba? Yung iba nga kakapal ng mukha, kumukuha pa talaga ng bowl tapos pupunuin ng gravy, 'di ba? Pero ngayon yun yung nami-miss ko lang sa Pilipinas, yung pagkain, mainly yung pagkain. Pero I don't miss the people there, yung mga yung mga magnanakaw, syempre, yung mga politiko, hindi ko nami-miss yan. Hindi ko nami-miss yung traffic, yung talagang tawag ito, yung struggle sa commute, ayan, hindi ko namin miss yan. Mas okay talaga dito sa ibang bansa. Mas okay dito sa Netherlands. Although yun nga, minsan nade-delay yung bus. Pero at least hindi ko kailangan makipag-agawan, no? Na papasok sa work or sa school. Talagang mandirigma. Ayun. So, hopefully, sana, makapag-ipon at makapag-bakasyon sa Pilipinas nang makakain na ng masarap. Although, marunong naman na magluto dito, yung mga simple dishes lang. Pero yun nga, yung mga street foods, yung mga fast food chain, yung mga inasal, ano ba yung mga masasarap dyan? Yung mga hinahanap-hanap po talaga. Chowking! Ay, alam mo, wala talaga ako mapag-vent outan. Kasi nga, yung mostly ng mga kaibigan ko dito is mga Dutch or mga immigrant din. So, they don't understand how I feel. So, I manifest na makapag-ipon ako ng pera nang makapagbakasyon. Kahit na 2 weeks lang. Or even 1 week, papatulang ko na yan. Kahit 10 days, sige go, makakain lang. O tingnan nyo kung gaano kalaki ang Indomie kesa sa Pansit Canton. Hindi magkasya. Teka. Ayoko na kasi siyang lutuin sa stove. Natamad ako. So, bala ko ng yun na lang ng kumukulong tubig. Kasi naman yan pag iniwan mo ng mga ilang minutes, lalambot naman yan, maluluto naman siya. So, gaganyanin na lang natin. Hindi ko nang pahirapan pa yung sarili ko. Turuan ko kayo paano itong mabilisang pagbalat ng itlog. Ganito lang yan. Bale, ito yung edge, diba? Ito yung pinaka matulis. Tapos, na-crack. Tapos, i-crack mo ganyan. And then, use a teaspoon. Ganyan din lang, Ay, nasira. Napahiya pa eh. Hindi, joke lang. Ayan. Medyo madikit siya sa bat kasi hindi ko nga in-ice bath. Pero alam mo, mas madali kapag in-ice bath. Pero ayan, nabalata na. Diba? Ganun lang kasimple. Luto na ang ating noodles. Kumuha na tayo ng
Ay, joke. Nako. Yung ano ko pala is, nandun sa dishwasher. Teka lang. So, ayan. Lalagay mo lang to, itong powder. Pala, hinalo ko na siya nung una. Kasi itong... Okay, bakit ganun? Parang hindi siya nahalong mabuti. Na lang siya nito, itong Maggi. Pero sabi nila dito, it's Maki. I don't know. Mga tanga mga tao dito eh. Charot. So, welcome to the mukbang segment of my vlog. Saan nga, panoorin niyo ako kumain. I'm not satisfied with this noodles. Medyo kasi nga, siguro nababad ko mabuti. Kakadaldal ko, ayan. Grabe no yung mga mukbangers sa napapanood ko dun sa YouTube. Yung andadami nilang kinakain. Paano yun? Di sila nung umay. Tapos nakikita ko, unti-unti talaga silang lumalaki. Which is alarming. Kasi ibig sabihin, totoo nga ang kinakain nila. And then, I think yung mga tao, mas gusto pa nila na yung totoo na talaga inuubos yung pagkain. Kasi nga, di ba, sayang naman kung hindi mo uubusin. Pero, napakadelikado nun sa health natin, di ba? So, dapat, moderation lang. Dapat, kung magmumukbang kayo, yung normal portion, di ba? Tap na itlog talaga. Mas na. So, far okay naman. Pwede na. Siguro kung i-rate ko yung kinain ko, siguro 6 out of 10. Ang hirap lang dito sa mee goreng or sa any noodles na kainin ko. Meron talaga siyang aftertaste na hindi ko gusto. Parang, kahit anong kainin ko, parang kailangan may dessert. Pero yun, ayoko na kumain ng matatamis. Sina mo nga, untin mo, magamagay yung mukha ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. Parang namamaga, di ba? Kasi nga, ayun, meron akong PCOS. And kahit na sobrang I try to watch what I eat. Pero syempre hindi naman, ayokong i-restrict yung sarili ko kasi lalo lang akong makikrave. So, I just limit what I eat. Inaano ko lang siya, tinatansya ko lang kung ano yung, pag na-feel ko yung stomach ko na, na parang, nabubusog na ako. Hindi ko napipilitin yung sarili ko. Kahit na may pagkain pa ako dyan, hindi ko na talaga siya kakainin. Kasi, kaya ako tumaba ng ganito. I think mas mataba pa ako before. Kasi, ganun na ugalian ko. Kapag madaming food ang sinerve sa akin, kailangan ubusin. Kasi nangihinayang ako kasi baka masayang. Pero yun nga, na parang, pwede naman kasi itabi, di ba? And kainin bukas o mamaya. Anyway, ayun. So, kasi nung nagpa-check up ako dati sa OB, alam mo, hindi na nga naulit yun. Last na pa-check up ko sa OB, I think last 2017 pa or 2018. Hindi ko sure. Diba sobrang tagal na? Ayun, sabi na, hindi ako niresetahan ng kahit anong pills. As in, sinabi lang sa akin is, just try to lose weight. Ganyan. So, So, yun, syempre, hindi ko alam, hindi naman ako binigyan ng diet plan. Ganyan. Hindi na ako nakabalik. Kasi nga, nabisi ako sa trabaho ko noon. And then, tinry ko na lang talaga na, tinry ko na wag masyado kumain. Ang dami nga din pinagbawal sa akin. Sabi, wag daw kumain ng kanin, wag daw kumain ng matatamis, ng any sugar. Parang hirap naman nun. Kasi mabibigla yung katawan ko. So, ending, ayun, nung nirestrict ko yung sarili ko, lalo lang talaga akong lumala, as in, YOLO. Lalo na nagka-depression pa ako noon. Kasi hiniwalayan ako ng jowa ko, nung ex ko, nung time na yun. Sobra ako na insecure sa sarili ko. Tapos,
I don't know, talagang siguro lumamon na lang ako ng lumamon kasi feel ko lang na magkakagusto sa akin eh. So, talagang wala na akong pake. Kasi lumaki na ako ng lumaki. And then ngayon, medyo nabawasan na ako, I think, kasi bumalik ako sa pag-exercise at saka ano na, very limited na lang ako nakain. Hindi man very, as in sakto lang, sakto na lang kinakain ko. And then I try to incorporate more veggies, mga leafy greens, yung fiber, ayan. Tapos, ayun, yun lang. Tapos, I try to get enough sleep. Pero, yun nga, dahil sometimes hindi talaga ako makatulog. Yun ang problema ko. I still need to figure out how to get enough sleep, to fall asleep at night. So, I guess, titingin ako or mag-aasa ako sa doctor ko kung ano bang pwedeng parang sleeping pills. Tapos, kailangan ko din mag-reduce ng stress. Yan, sabi nila yung stress, isa yan sa mga dahilan kung bakit ang hirap natin magpapayat, tayo mga may PCOS, mga may PCOS. Kaya di tayo makapagpapayat ng madali kahit pa gawin natin yung mga workout or maging consistent dahil sa stress. So, kailangan importante daw na healthy yung mind natin, yung masyado magpa-stress, or we have to learn how to handle the stress. Yun din kailangan ko matutunan kasi kahit na wala akong stress yung utak ko gumagawa ng ikinai-stress. Part din kasi na symptoms ng part ng symptoms ng PCOS is may depression. Hindi lang depression, I think body dysmorphia, mga ganun. Kasi nga, yun nga, mahirap magka-PCOS. Tapos makikita pa akong mga nagpo-post dyan. Sabi nila na, ay, tamad ka lang kasi, you're just making up excuses. Gets ko naman yung point niya. I think, baka ganun nga, di ba? Kung magawa na tayo ng excuses. Pero yun nga, it's part of the symptoms kung bakit tayo hirap na hirap. Kung bakit we find excuses. Dahil yun, isa din yung sa mga symptoms natin. Dahil nga, depressed tayo eh. Dahil nga, kapag depressed ka, di ba, wala kang pag-asa. So, anong gagawin mo? Wala kang gagawin, di ba? Parang give up ka na lang na ayaw mo nang maging healthy, ayaw mo nang maging fit. Dahil nga depressed ka eh. So, you shouldn't shame someone. Kung naghahanap man sila ng excuse, it's part of it. Di ba? Siguro, ang gawin na natin sa mga may PCOS, i-encourage natin sila na hindi pa too late. You know? Nakita ko yung post ni Inka. Alam mo, sobrang tuwan-tuwa ako dun sa post niya kasi, yung the way na mag-encourage siya, hindi siya nanggigil trip. Kasi, parang she has this empathy dahil nga may PCOS din siya eh. Alam niya yung hirap, di ba? So, yun nga, imbis na i-shame niya yung mga taong hirap magpapayat, hirap i-change yung lifestyle, i-encourage nyo na, I know what you're going through, pero kaya mo yan. Kailangan mo lang talaga kailangan mo lang i-push yung sarili mo. Kailangan mo lang ma-inspire. Alam mo yun? Ganun. Ako kasi, may point din talaga sa buhay ko or dito on this journey. Nabigla na lang ako na-depress. Parang ayoko na. Bahala na. Ayoko na talaga magpapayat. Ayoko na mag-exercise. Pero yun nga, feeling ko normal siya sa may PCOS na panghinaan ng loob. Pero, kaya natin to, guys. Kaya natin to, mga sis. Kaya natin to. Kasi nakikita ko yung mga inspiration katulad ni Inka. Isa talaga siya sa mga inspiration ko sa pag-handle ng PCOS. And then don't forget to go to your, OBGYN sa gynecologist nyo. Ayun, sana matulungan din nila kayo na na-encourage. Alam ko yung mga medications din na need kang i-take. Sorry, dami kong chika, dami kong daldal, kung ano-ano nang pinagsasabi ko, from Filipino food, to mukbangers, ewan. Anyway, thank you so much for, doing chika-chika with me. Wala kasi akong kasama ngayon sa bahay, yung jusawa ko sa trabaho. So ako, tambay lang, kasi bakasyon ko na din, pero ayun nga, 1 week vacation in May. So, sana nagustuhan yung mga chika-chika bells ko, ha? Wala kasi akong makausap dito. Pero natutuwa ako na may imaginary viewers ako, diba? Okay, so thank you so much for watching and I hope to see you again next time. Goodbye!